DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mayroon pong kasabihang, you are what you eat. Totoo kaya? Dapat nating alamin mga kasama, kaya tutok lang po. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang tanghali po mga kaibigan, kapartner, kasalo at kabisig sa kalusugan. Conscious ba kayo sa inyong itsura? Mahilig ba kayong nasa yung cellphone ko. Mag-selfie mga kasama. Ang episode natin ngayon ay para po sa inyo dahil marami kayong matututunan sa handa ng ating ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, National Nutrition Council Executive Director and Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Nutrisyon at malusog na kutis. Magandang hapon po, Asik Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At syempre, magandang hapon po sa ating mga listener. Alam nyo, na-miss ko kayo last Saturday. Ay, oo, kami rin, ma'am. Oo, na-miss namin kayo. Opo. Nabagsak po ako kasi 7 oras akong tumayo nung nakaraang linggo para sa ating Santo Papa. Anyway, na-monitor ko naman po kayo kahit papaano sa aking computer. Okay, nasabi ni Rod na ating episode ngayon ay nutrisyon at malusog na kutis. Bago mo sagutin yung mahilig ba mag-selfie, pasado kaya tayo, Rod? Oo. Tayong dalawa. Naku. I-allow natin ang ating mamaya. Ipapa-assess natin yan sa ating bisita. Oo. Alam mo kasi, Rod, isa sa mga madaling makitang palatandaan na ng mabuting kalusugan ay yung estado o yung state or kung malusog ba yung kutis o balat. Oo. At dahil sa lahat ng ating kinakain ay nagiging parte natin or bahagi ng ating katawan. Abay, totoo ka, we are what we eat. I totally agree, Ma'am Bernie. So, Ma'am, ano yung mga pagkain o diet ang makatitiyak na magiging malusog at magandang ating kutis? Siyempre, nag-imbita tayo ng isang expert para sagutin yung tanong mo yan kasi medyo mahirap-hirap eh. Correct, kung tayo, no? Oo. At ang sasagot niya ay ating ekspertong guest resource person, walang iba kundi si Dr. Geraldine O. Banate, isa pong diplomate ng Philippine Dermatological Society. Magandang hapon po, Dr. Gina, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali po, Asik Bernie at saka Sir Rod at sa mga lahat ho ng nakikinig sa palatuntunan ng DZXL. Alright, diretso na po tayo sa ating talakayan. Dr. Gina, unang tanong ko, pasado, hindi yun. Ano po ang itsura ng malusog na kutis? O, siguro yun na rin magiging sagot, ma'am, no? Sa ating tanong kanina. Magsa-self-assessment na lang tayo habang sinasabi ni Doc kung ano yung mga i-check natin kung pasado tayo. At bakit, Doc, mahalaga po ang malusog na kutis? Sisimulan natin ang sagot tungkol sa kung anong itsura ng maayos na kutis, malusog na kutis. Gagamit tayo ng Bowman Skin Typing System para nagkakaintindihan ang mga dermatologist sa pag-uusapan natin. Pero lalagyan din natin ng layman's term. So there are 4 parameters that we have to consider. Pag kami ay tinanong, Doc, okay ba yung skin ko? 1. Ang balat ba ng pasyenteng nakaharap sa amin ay oily o dry?
Pag hindi siya oily at hindi man din siya dry, normal siya. Ayun. Yun ang ating goal, yung normal skin. Okay. Now, bakit may oily skin? Dahil sobra ang pag-produce ng ating sebaceous gland ng tinatawag na sebum or langis. Kaya yung ibang tao, pag nagpapapicture, oiliness. Diba? Yun namang dry, kabaliktaran. Kulang ng production ng sebum at saka kulang din yung meron natural moisturizing factor na nakikita sa balat at ginagawa ng sarili nating balat. Now, pag ganyan, meron mga remedyo para ma-achieve natin yung balance at makarating tayo sa normal skin. Now, meron ding titignan namin, sensitive ba ang skin itong pasyenteng to or ng kausap kong ito? Pag sensitive, meaning palagi nangangati, konting matapat sa lamig o sa init, nagkakaroon ng rashes, pati yung mga pasyenteng palagi may acne, considered po silang sensitive. Ayun. Ang kabaliktaran po niyan, yung resistant. Matibay ang balat. Kahit anong ilagay mo, ipahid mo, wala, no reaction. Kasi maganda ang consistency ng balat. Pero sa Tagalog, di ba, masagwa pakinggan ng makapalang balat, di ba, makapalang mukha. Pero kung sa literal at konteksto ng totoong salita, mas mainam po yun kasi maganda yung protection. Third is pigmented ba? May patsi-patsi ba? May mga kulay ba nakakaiba sa buong katawan? Hindi ba pantay? So, kailangan tignan din namin yon buong katawan, no? Pagka naman yung kabaliktaran, non-pigmented, yung pantay talaga, flawless, di ba? Lastly, kung wrinkled, kulubot, no? Or tight at saka maganda ang itsura, makinis ang balat. So, yun din yung mga tinitignan. So, bakit nagiging wrinkled? Pwede kasing mahilig magpaaraw, hindi nagsa-sunblock, o nagsisigarilyo, gumagamit ng tanning beds, kaya gusto maging tan. So, yung mga ganong factors, malaki ang kino-contribute nun sa wrinkled skin. At saka syempre, consider din natin yung lahi, no? Yung genetic factor. So, sabi nila, pag mas maputi ang balat, mas prone to wrinkling compared to darker skin. Yung wrinkling, doktora, yung wrinkling, doktora, yung premature. Yes. Kasi 'di ba natural naman magre-wrinkle pag as you age. Yes, ma'am. Pero yung iba dahil nga mahilig ho sa sunsport, tapos hindi ho gustong mag-sunblock, syempre, mas maaga hong tumatanda yung balat. Tapos yung nabanggit mo dahil nagsisigarilyo, I think marami akong nakikitang mga ganun. Bata pa pero hindi maganda yung skin. Sadya ho talagang kung hindi pwedeng tanggalin, limitahan. Bakit kaya nakaka-affect? Nakakaroon ng ganong reactions. Kasi marami sa industriya nila, Mr. Rods. Talaga, maraming kasi siguro sobrang busy, ang daming iniisip. Marami ho talagang sangkap ang nicotine at ang pagsisigarilyo na hindi ho talaga maganda sa kalusugan. Hindi lang naman ho sa balat, lalo na ho sa baga. Totoo. Kaya nga nag-aano ko, pati pala skin ay maapektuhan, pwedeng apektuhan noon. Okay. So, sa Pilipino, Dr. Gina, itong apat na yung typology ng skin health na ginagamit ninyo. Alin dito yung marami or common sa Pinoy? Marami ho kadalasan yung oily. Tapos, ako yun. Candidate ako dun. Kasi medyo iba ho ang klima dito sa atin. Kaya mas nape-perceive natin yung oiliness. Pero kahit naman ho nasa ibang bansa ka, yung oiliness ng balat mo hindi magbabago. It's just that less lang ho yung perception or yung pagkita mo, nangingintab ako. Pag malamig ba, less oily? Less ho ang production. Pero ganun pa rin yung capacity ng sebaceous gland mo to produce the oil. It pero will not change. Klima lang ang may effect po yun. May influence po yun. Tapos yung isa naman, sensitivity versus resistance. Ano yung nagbubunsod para maging more resistant ang skin ng tao? Ano niya? Bukod ho sa tamang nutrisyon. Kasi di ba sabi nyo pwedeng yung mabilis mag-rash, mabilis mag-react sa whatever
environmental Unang-una ho sa i-consider natin yun hong genetic makeup ng Okay. tao. Kung may lahi po ba siyang ganun? Kasi medyo mahirap ho natin alisin yun kung talagang nakaukit na ho sa kanyang genes. oo. Pangalawa, yung environmental factors po. Mm-mm. Sigun sa mga ginagamit ho sa katawan, panligo, pang-lotion, at saka, pero malaking factor po yung tinatalakay natin ngayon, yung pagkain. Oo, nutrition. Opo. Yung namang pigmented versus non-pigmented, inaano ko lang para masundan din tayo ng ating mga tagapakinig. Ano ba yung pigmented? Kasi sa ano ba yung buni, mga ganun ba yun? Opo. Yun ba, doktora? Hindi ho. Yun ho Hindi mga Skin ganun. disease Skin naman yun. disease na ho Oo. yun. When we say pigmented, yun ho yung pwedeng merong pekas. We call it ephelids. And then, pwede hong melasma. Alam niyo ho yung parang may maskara, lalo sa mga bagong panganak. Minsan nagkakaroon ng maitim na balat, parte ng balat dito ho sa pisngi. Bukod po doon, pwedeng yung pagkatapos ho nagkaroon ng disease ng skin, pagkaalis ho, may mancha. We call it post-inflammatory hyperpigmentation. So these are the considered part ho ng pigmented. Pigmented. Sabi ho nila, di ba, uy, tisay ka, madami kang pekas. Oo. Hindi nila alam pigmentation, pigmented. At saka yan. hindi rin Oo. pala maganda yun pag maraming pekas. Opo, at saka minsan In one hindi sense, ho oo. nalalaman, pero ito ho pala ay sintomas na ho ng skin cancer. Naku. We have melanoma. Yun ang Kaya delikado. mainam ho talagang magpasuri ho sa dermatologist po. And then yung wrinkled versus tight, yun yung huli yung nasabi kanina. Pagka medyo may... Nangungulubot po. Oo. Hindi tayo masyadong mahilig mag-sunblock. Opo. Kasi parang sa ating klima, parang natural lang na maarawan ka. Di ba? Parang ganon. And kasi po, may iba na ho, connotation din na nagsasunblock ka kasi gusto mong maputi ka. Tama ba yun, Dok? yun na ho yung mga sinaunang paniniwala. Pananaw, oo. Okay? Pero sa ngayon ho, ang paliwanag po namin, ang ozone ho natin ay napakanipis na at sira na. So, we're not getting, the protection we're getting from it before, way back in time. Alam niyo yung panahon ng hairspray, doon ho daw nasira yung ozone Sa sa dami hairspray natin May noon. pelikula yan, di ba? Hairspray. So, Yung pala yung dahil ho nakadagdag. doon, ang advocacy po namin ngayon ay turuan ang mga pasyente na maglagay po ng sunblock, hindi lang porket magsiswimming. Yung sa araw-araw ho na gawain, pagsakay sa sasakyan, paglabas ng building, meron ho tayong UV exposure. So, kailangan ho natin magsuot ng sunblock, SPF, not less than 30 sa ating muka, sa ating leeg, at sa lahat ho ng exposed. Halimbawa, hindi ka naka-long sleeve, di yung kamay mo lalagyan mo rin. Kasi nakakakuha ho yan ng UV exposure. At kahit hindi pa siya pasyente, Opo. normal pa Habang lang. maganda pa. At may edad ba, doktora, na mag-start ka dapat mag-sunblock? Sa mga bata ho, 6 months pataas. 6 months pa lang. Pwede na. Oo. Pwede na gumamit ng Pagka ho sunblock. less than 6 months, huwag naman paarawan. Itago natin po sa lilim. Tapos, Okay. wala na hong boundary kung sino ang magsa-sunblock. From 6 months to Lahat 101, Lahat na. dapat ho nagsa-sunblock. And how do you put or apply the sunblock? Ang sunblock Kaligo, po, ganon? dapat ho 30 minutes bago pa ho lalabas ng bahay. Before sun exposure. And you just don't put katiting. Meron hong sukat. So, sabi ho sa libro, kalahating kutsarita ng sunblock para sa muka at leeg. Kalahating At kutsarita. Kung kayo ay pawisin, siyempre magpupunas. O kaya ay nabasa dahil nag-sports, nag-swimming, kailangan ho mag-reapply every 2 or 3 hours. Para ho yung SPF or sun protection factor na sinasabi sa Not bote, less than 30. ma-achieve mo. Kasi kung 30 nga yan, pero katiting lang nilagay mo, you're not getting the right SPF. And you're not protected. So, hindi ho dapat magtipid ng sunscreen. And kung hindi ka naman magsa-sunscreen, anong pwedeng mangyari sa'yo, doktora?
Iyon na nga po, dahil tumataas po ngayon ang census or ang bilang ng mga tao sa buong mundo na nagkakaroon ng skin cancer dulot ho ng sun exposure. So, mas maganda ho na talagang matuto na tayo at this point in time. Okay, so kanina minention mo, Doktora, yung mga parang magandang type ng skin. Paano ba nagkakaroon ng ganon? Meron ba ng kailangang kainin na sustansya para magkaroon ng malusog na kutis? So, pabalik po tayo sa ating topic, no? Dapat po talaga well-balanced diet. Doktora, gasgas na yan. Ano ba yung well-balanced diet na yan? Oh, well, ano po? Dapat tayong lahat, kahit anong edad, ay matutong kumain ng berde at madahong gulay. Gulay at prutas na kulay dilaw o kulay kahel. Masyadong Tagalog, no? Or orange. Yes. Orange. Ang example ho niyan ay carrots, which is very rich in carotenoids. And then also yung kamatis, dahil ang kamatis ay known to have lycopene. Ang lycopene po ay isang proteksyon laban sa harmful rays ng sun. So maganda ho siya na maging part ng ating daily diet. And also yung mga mabutong gulay, no? Yung mga seeds, munggo, yung mga lahat ho ng mga beans, especially soybeans. And also, yung mga isda po, lalong-lalo na salmon, tuna, mackerel. And to top it all, hindi ho tayo dapat tamad uminom ng tubig. Tubig ho talaga. Hindi ho natin isasama sa bilang ang soft drinks, ang kape, at mga juices. We really need water to replenish the hydration and moisture of our skin and total body. Doktora Gina, hindi mo nabanggit ang meat. Hindi siya advisable? Hindi naman ho sa hindi advisable, pero pwede ho natin siyang kainin kung hahatiin ho natin yung ating pinggan, yung plato, kalahati po, di ba ho, sa gulay o prutas, at 1/4 is meat and poultry, and then the other 1/4 is carbohydrates and yung mga sweets, di po ba? So, nagbago na ho, di ba? Hindi na ho yung inverted triangle of diet. So, nandoon din po siya. Kaya lang po ngayon, ini-emphasize ho na, binibigyan ho nating importansya kung alin ba dapat. So, just to be particular, for dry skin ho, we really need to increase our intake of omega-3 fatty acids. Na nabanggit ko, marami sa isda. So, salmon, tuna, mackerel. Meron din ho mga tinatawag na yung paggamit ng canola oil, yung flaxseed oil. Tapos sa abroad ho, meron silang sinasabing omega-3 eggs. Hindi ko pa ho nakikita dito sa atin yan. Siguro ho infused, no? And then yung sa mga vegetarian, ayaw kumain ng fish. They can have seaweeds instead to get that omega-3. And also walnuts. Mahal nga lang. Ano? Now, for those people with very oily skin, ang dapat nilang i-increase naman yung consumption nila ng green leafy vegetables. Bakit ho? Kasi ito ay rich in vitamin A, and vitamin A is noted to decrease the oil production of our sebaceous gland. So ano naman mga samples? Squash, carrots, mangoes, pumpkins, sweet potatoes. So yun ho yung mga vegetables na nire-recommend. Now, aside from having dry skin, mainam din daw po yung omega-3 fatty acid from the fish. Pagka kayo ay palaging namumula ang balat, sensitive, tapos palagi kayong parang nakikita niyo yung crush niyo, palaging flushed yung face niyo, no? Di ba? Pagka ganun daw, no? So, kailangan ho natin yun because it is known to have an antioxidant and anti-inflammatory effect also. Then, for those sensitive skin which are prone to acne, they can engage in diet that is low in glycemic load. Ano po ba yung glycemic load? So, it is the measure of how the carbohydrate would raise your blood sugar after the intake. So, just to give an example kung ano yung low glycemic index, whole wheat bread, oatmeal, oat bran, muesli, pasta,
Tapos yung brown rice, barley. Mga whole grain. Opo, yung mga ganun. So, and mostly fruits. So, yun ang mga ini-stress ang point. Kasi, maganda rin ho kasi kung may lahing diabetes, may iwasan ho. No? So, yun ho yung mga maititip ko dun sa mga particular skin conditions. Ayun. Aside from the general. Mga kasama, mga kanutrition. Ma'am Bernie, pasado ba tayo doon sa mga sa mga sinabi ni Dr. Gina? Anyway, mga kasama, break muna tayo para sa ating nutrition word for the week. Ma'am Bernie. Ang atin pong nutrition word for the week ay vitamin A. Tama-tama na discuss din ni Doktora kanina. Alam niyo po, ang vitamin A ay isang klase ng fat-soluble vitamin. Ibig sabihin, kailangan ng fats o taba para ito ay ma-breakdown o magamit at ma-absorb ng ating katawan. Dalawang uri po ng vitamin A ang matatagpuan sa pagkain, ang preformed vitamin A at ang pro-vitamin A. Ang preformed vitamin A ay nasa mga produktong galing sa hayop, gaya ng karne, isda, manok at gatas. Ang pro-vitamin A naman ay matatagpuan sa mga halamang pagkain tulad ng gulay at prutas. Kailangan po ang vitamin A para sa malinaw na paningin, malakas na immune system, sa pag-maintain ng ating malusog na balat o kutis, kailangan din po ang vitamin A, at sa malusog na ngipin at buto at kalamnan. Ang labis na kakulangan sa vitamin A o vitamin A deficiency disorders ang nangungunang sanhi ng pagkabulag sa mga bata. At pinatataas nito ang panganib ng pagkakasakit at pagkamatay bunsod ng impeksyon. Yan, Rod. Maraming salamat po, Asek Bernie. At kung may mga tanong po kayo tungkol sa ating topic ngayong hapon, abay text lang po sa 0921-431-1044. Yan para sa mga gumagamit ng Smart. At para naman dun, ma'am, sa mga gumagamit ng Globe, ang ating number ay 0927-650-6795. At sa Sun subscriber, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At paalala, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang po sa Radyo Mo sa Nutrition channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po, mga kanutrisyon, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At nasa Facebook din po kami, Radyo Mo sa Nutrisyon. Pareho po, i-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrition naman. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Ayun. Samantala, dumako naman tayo, mga kasama, sa ating text question of the day. Ang unang 6 na makapagpapadala po ng tamang sagot, abay syempre may premyo. Mananalo po kayo ng tig 100 pesos na cellphone load. Oo, at napakadali ng ating text question of the day, Rod. Ano po yung tanong natin, Anong nutrisyon ang mainam para magkaroon ng malusog na kutis? Naku, napakasimple. Ang dami binigay sa ating pointers ni Ma'am. So, ni Doktora. Ilan bang, Kahit isa lang. Kahit isa lang. Pwede. Oo. Panalo na sila ng 100 pesos sa cellphone load. Marami kasing pwedeng sagot eh. So, kaya mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Text na po ang sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, sagot, at syempre isend sa 0908-579-6898. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Napakasarap ng prutas at gulay, di ba? Kumain ka ng 5 dulot o servings ng prutas at gulay araw-araw. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kaibigan, mga kanutrisyon, ang ating pong tinatalakay ngayong hapon ay hindi lamang panloob, kundi panlabas na kalusugan. Ang topic po natin ay nutrisyon at malusog na kutis. Ang ating pong guest resource person ay isang diplomate, si Dr. Geraldine or Gina Banate ng Philippine Dermatological Society. Ngayon, Rod, bago tayo tumuloy dun sa ating diskusyon, gusto kong bigyan daan ang ating isang text caller
texter, may tanong siya, si Miss Maricon Pira ng Ilocos Sur. Ang tanong niya, Dr. Gina, anong diet po ang pwede sa may skin asthma? Magandang hapon sa iyo, Maricon. Napakalayo ng iyong pinanggalingan, Ilocos Sur. Ilocos pa. Ang pagkakaroon ng skin asthma or atopic dermatitis ay parehas lang din ng pagkakaroon ng hika sa baga or bronchial asthma. Aming ipinagpapayo na umiwas sa mga nakaka-allerging diet. Hypoallergenic diet. Ano ito? Una sa lahat, yung pag-iwas sa manok, itlog, keso. Pangalawa, sa seafoods, lahat ay iiwasan muna. Ang pwede ay tilapia at bangus. Lahat ng pagkain may preserbatiba at may coloring, food coloring gaya ng tocino, longganisa, hotdog, lalo na ang instant noodles, yan ang dapat iwasan sa iyong diet. Sa prutas, maniwala po kayo sa hindi, nilimitahan ho natin yung pagkain ng mangga, pinya at lahat ho ng citrus fruits at juices po nila. Hindi ho dahil ito ang pinaka-main trigger but it can aggravate or pwede niyang palalain yung present condition ng skin mo. Tsaka para hindi ka mahirapan, sangguni ka sa mga dermatologist sa Ilocos Sur, yung Sa mga Bicol, member ano? ng Philippine Dermatological Society. Handang-handa yan sila sagutin lahat ng tanong mo. Okay, Maricon, thank you sa tanong mo ha. Sana nakatulong ang sinabi sa iyo ni Dr. Gina. Okay, ituloy po natin ang ating discussion, Dr. Gina. Nasimulan na nga ni sa tanong ni Maricon yung skin asthma niya. Meron pa po bang mga karaniwang sakit sa balat ang mga Pinoy? Okay, gusto ko pong magpasalamat sa census ng RITM Dermatology Department para ho sa pagpapahiram sa akin ng impormasyon. Ito po ay census po nung nakaraang taon, 2014. The top 10 diseases na nakita po sa aming OPD, number 1 po ay acne vulgaris or pimples, no? Next is psoriasis. Yun ba po ang pangalan ng pimples? Acne vulgaris? Yes, ASEC. And then also, next is psoriasis, and then Hansen's disease or leprosy. Number 4 is atopic dermatitis or skin asthma. Number 5 is scabies o yung kagaw sa Tagalog. Number 5 rather. Number 6 is urticaria, hypersensitivity reaction, followed by contact dermatitis. And lichen simplex chronicus, ito po yung pangangapal ng balat na matagal ng kinakamot-kamot at kaya hindi ho gumagaling. Number 9 is melasma or yung pigmentation po na pinagdiskusyon na natin kanina. And lastly, number 10 is dyshydrotic eczema. Yun ho yung parang may sago-sagong makakati sa mga daliri at saka sa mga paa ng pasyente. Ayun. Sorry. Doktora, ako dun sa Hansen's disease, number 3. Meron pa pala tayo? Meron po. Kaya ho yan naging number 3 kasi po isa po kami sa center ng DOH kung saan ho talagang inaasikaso ang mga may Hansen's disease dahil dun ho tinalaga ng WHO ang pag-distribute ng libreng gamot para sa mga pasyenteng diagnosed with leprosy. So marami pa pala. Meron pa po. Hindi pa tayo sinamaang palad, hindi pa ho tayo zero leprosy. Zero leprosy. Okay. And then, ano po yung karaniwang rason dun sa mga sakit sa balat or mga ganitong, like for instance, pimple, napaka-ordinaryo, pero number 1 pala siya. Sakit, oo. Well, babalik ho natin yun sa topic na discuss natin kanina, pero for the other viewers who just tuned in, syempre ang pagkakaroon ho ng mga ganitong skin diseases, number 1, depende pa rin ho sa lahi. Genetic makeup ng isang tao. Kung lahi kayo ng tigyawatin, so most likely, makikita sa mga anak. Pero hindi naman sinabing totally, completely na magkakaroon. Pero prone, no? And then, yung environment po natin, malaking factor po. Kasi yung ating change in climate, yung atin pong sun exposure, at saka yung lokasyon ng ating tinitirahan, depende ho kung high altitude ba, tabing dagat ka ba, nasa desierto ka ba. Okay, and then, meron po ding binabanggit na mga hindi siguro napapansin, pero these are environmental agents leading to
patients to have more skin diseases. One is the use of hot water. Very hot negative water. yun? Opo. Very hot. Oo, dapat wag naman yung steaming hot, 'di ba? Sa shower, sa pagligo. Opo. Tapos yung mga detergents, yung mga very strong detergents, yung usong-uso po ngayon ng Fabcon, 'di ba? Hindi na ho natin yun inaanlawan. So it stays on the garment or the fabric and the patient wears it all day. And then also the friction from clothing. May mga certain type ho ng material ng tela na hindi ho akma, lalo sa mga bata or matanda na may skin asthma. Okay? So meron din ho yung kadalasang bumabiyahe sa eroplano dahil alam niyo naman iba ang cabin pressure. So tsaka yung very dumi-dumi, drying po tsaka yun. Yung dumi nagsi-circulate lang, di ba? Opo, part na po yan ng pollution. Okay, so pollution we get from smoke belching vehicles, from our environment. It can also be noise pollution, and other chemicals that are conspicuously or hindi halata pero inconspicuously nandiyan po sa mga ginagamit natin everyday. Ano kaya mga computer and mga gadgets natin. Baka nag-e-emit ng kung ano-ano. Yeah. Yung kulay ng skin, Doc, isa ba yung rason? Kagaya ni Rod, darker ang skin tone ni Rod. Kayo maputi. Ako Katamtaman lang. brown din ako. Meron ba yan ng connect dun sa mga meron po siyang connection in terms of UV protection kasi meron po tayong tinatawag na Fitzpatrick skin type which is from Fitzpatrick 1 to 6. Tayo pong mga Filipino ay nasa Fitzpatrick type 4. Ang pagkakaroon po ng typing na ganyan, ibig sabihin how much of the melanin content of your skin is present. No, meron hong device to measure that. Now, kung mas mataas ang Fitzpatrick type mo, mas marami kang melanin sa balat, mas protektado ka from the harmful UV rays. Okay? So mas maganda mas maputi, mas delikado. So itong kulay ko okay na to. Okay, Kaya mahalin din po natin ang pagiging kulay kayo Pinoy. Yung pagiging Pinoy. Doc, ito pa, meron pa tayong isang text question from Dolores de Guzman naman ng Makati. Sabi niya, galing po ako sa Korea. Ang sabi po ng tour guide namin, kaya magaganda ang skin nila ay hindi sila lagi naliligo. Unlimited sa pagkain ng sweets, maaalat at madalas matabang ang food. Tama ba yun? Parang hindi yata. Alam niyo, napaka-spicy ng pagkain ng Korea. Lalo na yung kanilang ito pong mga advice na ito ay kumbaga may bias, 'di ba? It might be true to the practice of that Korean tour guide. Pero di ho ba kung mainit naman ang klima sa paligid mo tapos di ka maliligo, medyo kakaiba ang epekto niyan. Kaya sigun din naman ho sa lugar. No? So hindi natin pwedeng i-adapt dito yung nasa kanila dahil if we consider the environment, it's fairly different. Magkaiba po. Miss Dolores, baka mawalan ka ng kaibigan pag hindi ka naliligo. Tama. Baka kailangan next segment, BO. Body odor naman ang pag-uusapan. Although tama yung wag masyadong maalat at yes. For other health purposes, follow-up question ni Dolores ulit. Maganda po ba talaga ang paggamit ng BB cream? Sa Korea po ay lagi silang hugas muka at pahid ng cream. Okay, wala naman tayong ikinokontra sa BB cream. Ang BB cream ibig sabihin ay blemish balm. Ang ibig sabihin ng blemish balm, ito ay nagtatakip ng mga dapat takpan. Okay? Kaya ang mga itsura ng Korean novela actors and actresses ay very, very fine skin, poreless, flawless. It's because of the effect of the BB cream. Now, tinakpan na kasi. Yeah, however, nowadays, the BB cream is also infused with sun protection factor, SPF. Nilagyan na rin nila ng sunscreen. At meron din yung mga konting antioxidant. Now, pagdating sa part ng paghihilamos, it is advised by not just the Philippine Dermatological Society but also the American Academy of Dermatology to only wash our face twice
during the day. Mhm. More than that is not enough. So umaga Is at not gabi, good. Yes, bago ma'am. matulog. Yes, Asik. Pakagising at saka Yes. meron pa tayo ng tanong. May Una- mahabol pa. Oo, si Ana Cruz naman, Doc, ng Don Fabian, Quezon City, okay lang po ba paggamit ng whitening products? Okay, whitening products, mahabang talakayin yan. Pero it comes in different forms, like merong pinapahid lang sa balat. Meron namang sabon in form of soap. Meron din naman iniinom at yung hindi ho pinagpapalang gamitin ng ating food and drug, ng ating Department of Food and Drug is yung paggamit ng injectable. Mhm. Mas maganda na pumaron ka sa pinaka-komportable kang klinika at doon mo itanong kasi baka mamaya may mga allergic reactions ka. Hindi lahat ng nakikita natin sa over-the-counter ay pwede nating damputin at gamitin sa sarili natin. So, mas maganda yung be cautious and you go to the proper doctor. The Philippine Dermatological Society dermatologists are just around. You can see us on our app. You can use it and just type your area and lalabas doon kung sino yung Listahan, pinakamalalapit sa'yo. Okay? Okay, oo. Wag basta masyadong maniwala. Correct. Especially Oo, dun sa tsaka mga sabi nga ni Doktora advertisement. kanina, Oo. yung hindi masyadong maputi, mas maganda kasi protektado ka. No? Okay, sige. Ako ay kontento na ako sa aking balat. Okay, alam nyo, mahalaga yung papel ng kalagayang pang-nutrition sa pagmamaintain ng malusog na balat o kutis. Tumutulong ang mga bitamina, mineral at iba pang nutrients upang maging makinis, malinis at mukhang bata ang ating kutis. Ilan sa mga pagkaing mainam sa kutis ang carrots, ibang dilaw at kulay kahel na prutas at gulay, yung mga maberde at madahong gulay, kamatis, mga butong gulay, isda gaya ng salmon, mackerel at iba pang matabang isda na mayaman sa omega-3 fatty acids at of course tubig. Yan. Maraming salamat sa ating naging guest resource person si Dr. Geraldine O. Banate or Dr. Gina, isa pong diplomate ng Philippine Dermatological Society. Dr. Gina, pakibigyan naman po ng parting words ang ating mga tagapakinig. Nire-representa ko po ang Philippine Dermatological Society. Maraming salamat po, Rod, Asik, Bernie, sa pag-imbita niyo sa amin. Maraming salamat. This din is po. also a nice way for us to get in touch with our listeners. And dahil ho dyan, inaanyayahan ko po kayo na kung kayo po ay may mga suliranin or kalagayan ng balat na gusto nyong isang guni, pwede po kayong pumunta sa 11 ospital na accredited po sa aming society. One is Philippine General Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Makati Medical Center, Skin and Cancer Foundation Incorporated, Research Institute for Tropical Disease, and Hospital ng Maynila Medical Center, Southern Philippines Medical Center, St. Luke's Medical Center, University of the East Ramon Magsaysay Memorial Center. If you would like to get us, follow us, we have a website, www.pds.org.ph. You can also call our PDS Secretariat at 727-7309. Lastly, you can like us on Facebook. Just look for Philippine Dermatological Society, and I'm sure you will find our tips there very healthy for your daily life. Palagay ko Thank you marami very kayong magiging much. friend. Sa Facebook, tama. Maraming salamat, Dr. Gina, sa Uulitin po. sa oras marami at tayong panahon. text question, Ang dami pa ganito talagang mga usapin. Yung mga yung mga kasama natin, sobrang interesado. Oo. Kaya ang dami din naglilipa ng mga... sana kung ma'am. unahin muna yung nutrition bago yung mga pahid-pahid. Yun ang pinaka-importante gaya nga ng sinasabi ni Doktora. Oo. Yung panloob muna. Yung kalusugan muna ang unahin. Rod, pwede mo pa natin Sige bigyan po, ng ma'am. Mabilisan si lang. Benji Opo. ko, tumawag din po. Sako po ba ng Dermadoc ang problema sa anit? Lagi po ako nagkakaroon ng dandruff. Kami po ay nag-train for 3 years para ho namin asikasuhin ang inyong mga problema at sakit sa balat,
Kasama po ang buhok, Ayun. anit at kuko. Ayan. Sa punta amin na din sa po yan. Benji. Punta na sa isang derma. Opo. Siguruhin lang na member ng Philippine Dermatological Society. Salamat po. Sige, maraming salamat din po dun sa mga tumawag at nagtanong. Oo. Samantala, Ma'am Bernie at Doc, narito ang 6 na winners ng tig 100 pesos na cellphone load na unang nagbigay po ng tamang sagot sa tanong, anong nutrisyon ang mainam para magkaroon ng malusog na kutis? Okay. Okay? Sige, Ang mga sumagot ng winners natin. tama ay yung mga sagot muna, ma'am, no? Sige. Berde at madahong gulay, gaya ng nabanggit nyo po kanina, kamatis, mga mabutong gulay, isda, gaya ng salmon, at yung yellow na vegetables. Okay, so isa lang dun sa mga sinagot ninyo, tama na po. Yung mga winners naman, ang At unang tubig, winner, huwag mong kalimutan. ay oo, yun ang Tubig, pinaka-importante, tubig. Wag yung mga... Kailangan yan sa hydration. Wag yung soft drinks, wag yung colored drinks, wag yung tea and coffee. Hindi water. Hindi yung tama. Tubig. Ilang baso ba, Dok? Dapat? 10 o 8? 8 glasses glasses a or- day pa rin po ang turo eh. Hindi pa rin ho nababawasan yun. Ganun pa rin. Okay, congratulations to Shelo Bernardo from San Roque, Romblon. Pangalawang winner of 100 pesos load, Carlo De Vera from Bulacan. Pangatlo, Edward Mercado from Las Piñas. Pang-apat, Marivin Ulanca from Imus, Cavite. Pang-lima, si Gisela Alvaro from Ilocos Sur. At ang pang-anim ay si Pedro Saldivar from Palo, Leyte. Uy, congratulations sa inyong lahat. Congratulations po at maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget na pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating mga suki tungkol po sa ating episode. I-text lang po inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po kami sa ere, abangan ang reply ng aming production team sa inyo pong mga tanong. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi mga kasamang maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, NNC Executive Director at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon.